Okay, hello po. At narito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na palagi kong sinasabi, wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na dito sa aming kumpanyang Mayadin. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ng kahilingan o katanungan ng isang OFW na si Efren Bunyagan o Efren Bunagan. Sabi niya, "Sir, paano ba itago ang bala para hindi masira? OFW po kasi ako. Kada 2 taon ang uwi ko." Ayan. Dahil OFW ito, bagaman napakasimple nung kanyang tanong ay bibigyan natin ng katugunan dahil yan din ang problema ng karamihang mga nag-abroad. Okay, at bago ako magpasalamat, gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 37 na 100 plus na mga subscribers, lalo tigid doon sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya nga meron dito isang bata na gusto magpasalamat sa ating mga sponsor na kamakailan ay nakatanggap ng biyaya mula sa ating mga sponsor. Ito po siya, pakinggan po natin. Po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at si Conrado Edulalio sa kanilang pagbigay ng allowance at nagpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Instructor. God bless po at maraming salamat po. Okay, yan po ang isang bata na taga Bulacan na isa nating beneficiary na pinabayaan ng kanyang tatay, single parent na po yung kanyang nanay. Bagaman kasal yung ay hindi ko po malaman kung saan ang dahilan. Kaya nga po tinutulungan natin siya. At sana marami pa tayong matulungan. Pag dumami ang ating mga sponsor ay dadami rin ang ating mga beneficiary. Dahil ako naman po ay wala nang pinapag-aral at naisip ko na yung kinikita ko dito sa YouTube ay kalabisan naman dahil sapat naman yung aking kinikita. Kaya ang motibo po talaga ng aking pag-YouTube ay para dito sa mga bata na katulad niya. Ayan, at pasasalamatan natin ang ating mga sponsor sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, Jubel Platon, happy vacation, magbabakasyon ka na pala. At si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Adrian A. Actually, hindi ko alam ko. Ayaw niya magpakilala kaya tinawag ko na lang siyang Adrian. Ayan. At si Conrado Edulalio na bago nating sponsor. Ayan, sana dumami pa yung ating sponsor at pag dumami yan, dadami yung ating mga beneficiaries. Ang ano ko talaga ay, dati na ako nagpapaaral at marami na rin ako napag-graduate. Kaya yan talaga ang motibo ng aking YouTube channel. Ayan, at madali lang naman sagutin itong katanungan ni Efren Bunyagan. Okay, ang mga bala po ay may cartoon. Yan. May cartoon yan. Kung walang cartoon yung inyong bala, po pwede ninyo siyang balutin. Halimbawa, pwede ninyo siyang balutin sa isang tela. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, pwede naman ninyo siyang balutin sa tissue na lang, sa tissue. Okay? O sa tila. Yan. At pagkatapos, lagyan ninyo siya ng tape. Lagyan natin siya ng tape. Okay, lagyan natin siya ng masking tape ha. Sandali lang. Ito na lang. Okay. Pag nabalot natin ng tela, halimbawa ito na yung bala nyo, balutin natin ng tela, yan, ganyan. Okay? Pagkatapos nating mabalot, ito po ang importante. Plastic zip.
Okay, yan. Plastic zip yan ha. Mas maganda yung double. Yan o, double yung kanyang zipper. Okay. Ilalagay natin siya sa loob. At kung meron kayo nung anong tawag dito, nakalimutan ko na. Yung bang parang asin na nakabalot pagka bumili kayo ng gamot. Kung meron kayo nun, kung bumibili kayo ng mga gamot, humidifier yata yun. Correct me if I'm wrong. Pwede ninyo siyang isama dyan. Para ano. Ngayon, kaya natin yan nilagyan ng binalot sa tela para yung humid, kung magka-humid man ay makukuha nung tela yung humid. Okay, babalutin natin ganyan yan. Pag nabalot natin, saka natin ilagay sa anumang container. Tupperware, o anuman lata man yan, ilagay natin doon. Saka natin itabi sa isang ligtas na lugar na hindi makikita ng mga bata. Ayan. So, ganun lang kadali ang mga bala kung ating iiwan ng mga 2 taon o ilang taon. Ganyan natin para hindi siya ma-humid. Ang purpose niyan tela na yan, kasi ang humid minsan, nagpapawis ang plastic, pumapasok sa loob yung pawis, lalo kung malamig na. Okay, at ang purpose din itong plastic zip, kung mabasa man siya, hindi siya papapasok ng tubig. Okay, yan. Pag nakaganyan na siya, hanap kayo ng isang container, Tupperware, o lata man niya na may takip. Importante may takip. O, itabi na ninyo. Okay, inulit ko kung meron kayo ng yung mga nakikita sa gamot. Humidifier ba yun? Hindi ko nakalimutan ko ng pangalan nun. Isama ninyo doon sa loob. Okay, kung yan naman ay kung yan naman ay naka-box, pwede rin naman ninyong ilagay muna ito sa box. Pwedeng kung may box kayo na maliit, ilagay na rin ninyo ito sa box. Kung meron kayong box. Pag nailagay na ninyo sa box, halimbawa itong box na ito ha, pakita ko lang sa inyo. O, halimbawa itong box na ito, ilagay ninyo sa loob ng box, mas maganda. Yan. Saka ninyo ilagay. Yan, mas safe ito yung ganyan. Ilagay dyan yan. At ninyo nang itago, ilagay ninyo sa isang container, saka ninyo itago sa safe na lugar. Ngayon, kung may box na yung inyong bala, kung halimbawa naka-box na yung inyong bala, halimbawa ganyan, binili ninyo isang box. Yan, halimbawa binili ninyo isang box, nakaganyan na siya. Huwag na ninyo tanggalin sa box. Yan. Kung pwede ninyo, lagyan ng tape. Lagyan ninyo ng masking tape o basta kahit anong tape, balutin ninyo ng tape. Mas maganda yan. May tape. Pagkatapos ay gawin ninyo, ibalot pa ninyo ng tela para yung humid maharang. Itong tela, yan ang haharang sa mga humid. Sisip-sipin niya yung humid. Importante hindi siya may humid. Yan. Ilagay ninyo ganyan. Lagyan ulit ninyo ng tape para safe. Lagyan ulit ninyo ng tape. At importante, laging nasa plastic zip. Okay, nung natatandaan ko, dahil ako'y nasa Mindoro, minsan ay lumalaban ako ng competition sa Laguna. Siyempre, tawid dagat. Pag ako'y tawid dagat, importante, nilalagay ko yung mga bala ko at yung aking baril sa plastic zip. Kahit yung mga firearms ninyo, ilagay ninyo sa loob ng plastic zip. Ganito rin ang pagtatago ng firearms. Ganito rin. Ilagay din ninyo sa loob ng plastic zip. Lagisan muna ninyo. Okay? Lagyan din ninyo ng langis. Punuin ninyo ng langis, saka na ninyo linisan uli. At ilagay ninyo sa plastic zip na ganito. Okay? Balutin din ninyo ng cotton. Ayan. Okay. So, sa mga OFW na 2 taon bago makauwi, 1 taon bago makauwi, kagaya ko, ganito ginagawa ko.
Okay, at aprobado ito. Dahil minsan 3 taon ako hindi nakauwi, okay naman. Oh, nung nag-pandemic, hindi ako nakauwi. 3 taon ako hindi nakauwi ng pandemic. Okay naman, dahil nga ganito ang ginawa ko. So ayan, sana malaking bagay din yan sa mga OFW na kagaya ko. At pag ang nagtanong sa akin na OFW ay talaga sinasagot ko yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Panorama Instructor. Sana may natutunan kayo. Bagaman ito yung malit na bagay ay makakatulong din sa atin. God bless us all. Thank you very much.